Mr. Francis Leo Marcos, abay hindi pinatawad ni Mr. Kalinisan patungkol sa controversial issue sa noong February 2026, isang viral na larawan ang lumabas sa social media na nagpapakita ng isang kilalang vlogger na si Norman Mangusin na mas kilala sa tawag na Francis Leo Marcos na tila nakasuot ng uniformeng pulis. Dahil rito, sumiklab ang isang malawakang pagtatalo sa publiko at nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga otoridad lalo na sa National Police Commission or NAPOLCOM at sa Philippine National Police PNP. Hindi lamang simpleng internet chatter ang nangyari dahil ang larawan ay nagdulot ng legal at moral na usapin tungkol sa tamang paggamit ng uniforme ng mga uniform personnel at kung paano dapat igalang ang kanilang simbolo ng kapangyarihan at serbisyo sa bayan. Ang insidente ay naging isang simbolo ng mas malalim na tensyon sa pagitan ng social media influencer at ng mga institusyon ng Estado sa Pilipinas. Sino nga ba si Francis Leo Marcos at ano ang larawan? Si Francis Leo Marcos ay isang social media personality at vlogger na patagal nang kilala sa viral content niya online. Sa kasagsagan ng isyong ito, kumalat sa social media ang isang larawan na nagpapakita sa kanya na tila nakasuot ng police uniform. Ito ay agad nakakuha ng atensyon hindi lamang ng mga netizen kundi lalo na ng mga otoridad. Sinabi ng mga usin na ang larawan ay hindi totoong larawan niya na nagsuot ng uniform, bagkus ang kanyang muka ay digitally edited lamang sa isang manikin o manikin na naka-police uniform noong January 2019. Ipinahayag niya rin na hindi niya personal na sinusuot ang uniforming yon at handa siyang harapin ang anumang legal na hakbangin na isasampa laban sa kanya. Ito ay isang mahalagang punto. May pagkakaiba ba sa pagitan ng totoong pagsusuot ng uniforme at ang pag-edit lang ng isang larawan? Ito ang naging sentro ng kontrobersya. Ang isa sa pinakamainit na reaksyon ay mula sa NAPOLCOM Commissioner na si Atty. Ralph Kalinisan. Sa isang payag, hindi niya tinanggap ang paumanhin ni Mangusin at tinanong ang insensiridad nito. Tanong niya, ito ba ay tunay na paghingi ng tawad o isang excuse lamang? Binigyan diin ni Kalinisan ng pag-edit ng larawan at pagpapakalat nito online ay hindi lang basta-basta biro o content creation. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng larawan sa isang uniforme kahit pa digitally edited ay maaaring magbigay ng maling impresyon sa publiko at makapagdulot ng paglabag sa batas. Ang uniform ay simbolo ng kapangyarihan, karangalan at pagtatalaga ng isang opisyal sa serbisyo ng bayan, hindi dapat ginagawang aliwan o biro. Mahigpit din niyang pinaalala kay Mangusin na ang pagsusuot ng uniforme ng walang pahintulot ay maaaring paglabag sa batas at hindi basta-basta ay binabaliwala ang kanilang paggalang sa organisasyon ng mga pulis at sa kanilang misyon. Ano nga ba ang batas ukol sa uniforme ng pulis? Ang Philippine National Police sa tulong ng Philippine National Police Information Chief na si Brigadier General Randolph Tuano ay nagsagawa ng investigasyon tungkol sa viral na larawan. Ayon sa kanila, ang posibleng kaso na maaaring isampa laban kay Mangusin ay ang paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code na tumutukoy sa illegal use of uniforms and insignia. Ang batas na ito ay nagpapataw ng parusa sa sino man nagpoposes, nagsusuot o nagpapakita ng uniformeng hindi karapat-dapat o hindi otorisadong gamitin. Ito ay maaaring magkaroon ng kaparusahan ng pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan depende sa kalubhaan ng kaso at intensyon ng nagawa. Mayroon ding kautusan sa ilalim ng Executive Order 297 na kung saan ang mga establishmentong iligal na gumagawa o nagbebenta ng mga pulis o militar na uniforme ay maaaring harapin ang kaso kabilang ang pagsis ng mga produkto, paghinto ng operasyon at pagkansela ng kanilang lisensya. Ito ay nagpapakita ng seryoso ang Estado ang protektadong integridad ng uniforme at hindi basta-basta nagpapabaya sa pagpapalaganap ng maling mga representasyon. So ano nga ba ang naging reaksyon ng PNP at pagpapatupad ng batas? Hindi lamang ang NAPOLCOM ang nagsalita. Ang PNP mismo ay nagbigay din ng investigasyon nila sa naturang larawan at ang posibleng krimen na maaaring idahilan nito. Ayon kina Tuano at iba pang opisyal na PNP, ang pagsusuot ng uniforme na walang sapat na otorisasyon ay hindi lang hindi kanais-nais. Ito ay maaaring magdulot ng panganib at maling impormasyon sa publiko. Ito ay maaaring magpahiwatig na ang taong nakasuot ng uniforme ay may otoridad kahit na hindi sila tunay na miyembro ng pulisya. Dagdag pa rito, mahigpit nilang ipinapaalala na ang sinumang tumatangkilik sa ganitong gawain ay maaaring maging target ng pag-uusig. Ang pagpapakita ng paggalang sa uniforme ng mga pulis ay isang serbisyong mahalaga hindi lamang sa otoridad kundi pati na rin sa publiko na
umaasa sa kanilang serbisyo at proteksyon. At syempre, hindi rin may iwasan na talagang mag-react ang ilan sa mga netizen at publiko. Hindi rin nagpahuli ang mga netizen na nagbibigay ng kanilang opinyon. Marami ang nagtatanong kung ang ginawa ni Mang Husin ay isang seryosong paglabag o ito ay isang halimbawa lamang ng social media stunts na nauuso lamang ngayon para sa likes at views. Ang iba naman ay nagtatanong kung bakit nagiging mas malaki ang atensyon na binibigay sa mga online personality kaysa sa mga totoong issue ng lipunan. May mga netizen na nagsasabing ang ganitong mga insidente ay nagiging dahilan ng mas maraming usapin tungkol sa pagiging responsable sa social media at na hindi dapat basta-basta ginagamit ang mga simbolo ng estado ng viral content nang walang sapat na respeto o malitaw ng intensyon. Ano nga ba ang tunay na pakahulugan nito? Una, ang issue ay hindi lamang tungkol sa isang larawan. Ito ay tungkol sa etiquette ng content creation na sa panahon ng social media dominance. Nagiging mas malay-taong lipunan sa kung anong tama at mali, lalo na pagdating sa paggamit ng mga simbolo ng kapangyarihan ng Estado. Pangalawa, may legal at moral na aspeto itong habang buhay na aral. Hindi sapat na mag-post lamang ng mga larawan kung maaari itong magdulot ng maling impormasyon, lalo na pagdating sa seguridad at imahe ng institusyon. Ang pagrespeto sa batas at sa mga simbolo ay bahagi ng pagrespeto sa publiko. Pangatlo, ang reaksyon, ang reaksyon ng mga otoridad ay naglalahad ng mas malawak na advokasya at hindi basta-basta bibigyan ng palusot ang mga nagpo-post ng misleading content, lalo na kung maaari itong magdulot ng kapahamakan o pagkalito sa mga mamamayan. So, all in all, sinasabi dito ni Attorney Ralph Calinisan na si Mr. Francis Leo Marcos, also known or Norman Mang Husin, ay lumabag, tahasang lumabag sa batas, doon po sa batas na umiiral. At ang sagot sa viral na larawan ni Francis Leo Marcos sa tila nakasuot ng police uniform ay nagbigay ng isang malaking diskurso hindi lamang tungkol sa batas, kundi pati na rin sa responsibilidad ng bawat netizen at content creator sa digital age. Ang tanong, kung ang isang paumanhin ay tunay o gawa-gawa lamang, ay nagbukas ng mas malalim na pag-iisip tungkol sa kung paano natin binibigyang halaga ang integridad, respeto at legalidad sa panahon ng social media. Sa huli, malinaw, hindi basta-basta ang pagtanggap ng paumanhin, lalo na kapag maaaring magdulot ito ng paglabag sa batas at pagkakaroon ng maling impresyon sa publiko. Ito ay paalala na ang social media ay hindi isang espasyo lamang para sa kasiyahan. Ito rin ay may dalang responsibilidad at epekto sa mga institusyon at sa lipunan.